So magandang umaga po. Nandito po tayo para magbigay update doon sa isang sama ng panahon. Actually, isa pa lamang po itong low pressure area. Pero gaya nga ng sinabi ni Sir kanina, ay posibleng maging isang tropical depression at makaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa sa mga darating na araw. Ito po yung latest satellite imagery, infrared satellite imagery. Makikita po natin yung kumpol ng kaulapan dito. Ito po yung kaulapan na associated with the low pressure area. Ito po ang ating area of responsibility. Nasa labas pa lang po ito, pero gaya po ng lagi nating ginagawa, nagmo-monitor po tayo ng mga sama ng panahon sa loob man o labas ng PAR na pwedeng makaapekto sa ating bansa in the coming days. Now, gaya rin po na nabanggit kanina, kung titingnan natin yung historical track para sa buwan ng Disyembre, inclusive of the dates December 21 hanggang 31, this is from 1951 hanggang 2015, may mga nai-record po tayong bagyo na either directly tumawid ng ating bansa, pumasok ng PAR, or nag-recurve. So generally, we have a multiple scenario here na titingnan natin at hihimay natin kung ano ba yung posibleng mangyari sa ating sa masama ng panahon itong minomonitor natin in the coming days. May makikita po tayong green line dito na nagpapakita ng, usually gaya nga ng sinabi ni Sir, yung kadalasang track ng bagyo during this particular time of the year, central part of the country, southern Luzon, and of course, yung Metro Manila minsan naapektuhan din po. Now, isa po sa mga model guidance na ginagamit namin yung ensemble model, nagpapakita dito ng mga possible scenario na magiging pagkilos ng nabanggit na sama ng panahon sa mga darating na araw. Gaya nga pong napapansin natin, ito yung spread ng forecast track ng iba't ibang model run. Mapapansin po natin, yung scenario pwedeng tumama dito sa Eastern Visayas, pwedeng dito sa may bandang Bicol region, or pwede namang dito sa may bandang Quezon Province. Pero generally, ang pinapakita po na possible scenario kadarating ng mga araw ni with regards to this particular weather disturbance is that tatawid po ito. Malaki ang chances or tsansa na tatawid ang nabanggit na sama ng panahon dito sa ating bansa at maraming ang areas ang maapektuhan. Ngayon, yung nabanggit din po kanina, during Christmas ba, ilang bagyo yung mga naitala natin? Baka po may magtanong sa kanila, normal ba na nagkakabagyo pag panahon ng Kapaskuhan or hindi naman? So, meron po tayong mga naitala na or nai-record from 1948 to 2015. May mga bagyo po actually na nangyari directly tumawid ng ating bansa or pumasok lang ng ating area of responsibility sa mga ganitong panahon po. Pansin natin yung pinaka-latest noong December 24 to 26, 2012, we have Tropical Storm Quinta. Ngayon mapapansin po natin, yung mga track ng bagyo, more on the central and southern part of the country. These are the three latest, at kung titingnan naman natin yung previous pang-apat, ay meron namang hindi nga tumama ng ating bansa, at meron namang kumilos ng sobrang baba na naging forecast track. So sumasang-ayon po ito doon sa probability yung pinakita natin na we have multiple scenario. Any part of the country, beginning from the central part southwards, ay pwedeng ang direktang maapektuhan itong bagyo sa mga darating na araw. Ngayon, base na rin po sa mga datos na ina-analyze ng Pag-asa, climatological records and current weather condition, ito po yung naging forecast track natin ng low pressure area na posibleng nga maging si Nina sa mga darating na araw, 24 hours or less maybe. At yun nga, makikita natin dito, is still a low pressure outside the PAR, possible na maging tropical depression, and papasok ng ating area of responsibility, at yung pinakang center track natin ay tatawid ng southern Luzon area. Pero hindi lamang po yung center track dapat ang maging focus natin. Yung area of probability na pinakikita natin, ito po yung kino-cover niya yung multiple landfall scenario. Ibig sabihin yung probabilities na pwede bang sa Bicol lang, pwedeng sa Eastern Visayas, pwedeng sa Quezon Province. So chances are, habang malayo pa yung bagyo, mas marami pa yung areas na pwedeng maapektuhan. Pero habang lumalapit ito, doon tayo mas magiging very particular na. Sa talagang mapipinpoint natin, this weather disturbance is likely to make landfall over this area. But regardless of maglandfall ba ito sa Bicol, sa Eastern Visayas, or Quezon Province, nandito po tayo para agarang bigyan ng warning or babalay ating mga kababayan na as much as possible, basta nasa direct path of the weather disturbance, lahat po maging handa.
against the direct path or within the expected radius or yung diameter of the weather disturbance. Ito naman po isang model na ginagamit din natin na nagpapakita, aside from yung movement ng hangin, ay yung associated rainfall or yung paulan, no? Makikita natin dito sa color-coded po, isa yung around pink to maybe purple ay nasa around 30 millimeters per hour na po ang possible na value ng paulan. Ano po ba yung pinakikita nito? So generally, yung inaasahan po nating sama ng panahon, posibleng magdala ng katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan. And ito nga, dala nito yung malalakas na pagulan at sa pagtawid nito sa ilang bahagi ng ating bansa, yun nga, posibleng magdulot ito ng flash floods or landslides sa ibang areas, either direct path or basta sakop ng perimeter ng bagyo. So ano po ba yung mga inaasahan natin sa mga darating na araw? Ito pong low pressure area, posibleng mag-intensify or develop into a tropical depression within 24 hours habang nasa labas pa ng ating area of responsibility. At bukas ng gabi po ay posibleng nga itong pumasok ng ating area of responsibility. And once pumasok, bibigyan po natin ng local name na Nina. This will be the 14th tropical cyclone, pang-14 na bagyo for 2016. Yung landfall scenario, medyo malawak pa yung in-include natin dito, Bicol Region Summer Area. Yung pinakita nating area of probability kanina. But gaya nga ng binanggit natin, hindi lamang po dapat ito yung maganda, kundi yung lahat ng areas which will be included sa mga updates natin sa mga darating na from time to time, starting today. At gaya nga ng binanggit natin kanina, moderate to heavy rains. Posibleng maranasan sa areas along Nina's Path at within the perimeter of the weather disturbance. Yung mga paulan nito, posible pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At dahil din sa posibleng pagtawid ng bagyo sa ating bansa, pag-iibayin nito yung habagat, kaya kung mapapansin po natin, hindi lamang yung nasa direct path ang magiging maalon, kundi maging yung northern seaboard ng Central Luzon, at saka yung northern seaboard ng northern at saka Central Luzon. Yung mga dagat po sa paligid ng hilagat ng Luzon. Posible rin po maging maalon dahil pag-iibayuhin ni Nina yung hanging amihan. Amihan po pala, northeast monsoon, amihan, sorry. At posible naman pong lumabas ng ating area of responsibility sa Lunes ng gabi or Martes ng umaga, itong binabantayan nga nating sama ng panahon. So, as usual po, 24/7 monitoring tayo. Andito po yung ating mga hotlines. You can follow our official Facebook and Twitter account. Check our latest updates sa ating website, www.pagasa.dost.gov.ph. At yun po ang update natin sa ngayon. And maraming salamat at magandang umaga. Okay, thank you very much, Mr. Chris Perez. Okay, so pakinggan naman po natin ngayon ang update on dam. Si Ms. Nivagin Juarez, isang hydrologist. Okay, thank you, ma'am. Magandang umaga sa inyong lahat. Magbibigay po tayo ng hydrological updates naman. So mag-uumpisa po tayo sa dam monitoring natin. Ito yung current level ng dam natin as of December 21, 6 a.m. Sa ngayong umaga, ang level ng Angat ay nasa 213.42. Lagpas na po ito sa ating tinatawag na normal level. Kaya po ngayon ay nagpapalabas. So under the nag-spill na po yung dam natin. At nasa 130 cms po ang kanyang nilalabas. At ang ipon naman ay nasa 100.98 meter. Lamesa, 79.07. So medyo malalapit po yung mga level nila. Ang Buklaw, 750.58 meter, which is malayo pa po ito sa spilling or normal level ng dam na ito. Binga, 574.10. San Roque, nasa 281.06 meter. Pantabangan, 207.19 meter. At ang Magat na nasa 192.48 meter ang level niya. At napansin niyo medyo malapit din po ito. This past few days po ay nag-spill din pong Magat natin. Kahapon lang po sila nag-terminate dahil wala namang pag-uulan kahapon. Kaya nag-terminate po muna sila ng kanilang pag-spill. At ang Kalirayan naman po ay nasa 287.74 meter. Okay, this is the individual or 5 days na level. No? Tinitingnan natin yung trend ng level natin ng dam.
So sa ngayon, yung Angat natin, makipansin natin, nandito na po siya sa lagpas na po siya sa ating normal or spilling level na tinatawag, kaya nasa 213.42. Ito po yung binabantayan natin ng maigi dahil isa po siya sa maapektuhan na itong ating weather system. Kung sakasakali man yung forecast track niya ay mangyayari. San Roque naman, although napansin po natin, nasa 281 siya, sa 5 days na trend natin ay unti-unti lang po ang pagtaas ng ating San Roque. Ibig sabihin, wala po masyadong pag-uulan na naranasan yung watershed ng ating dam. And same thing with the Pantabangan, na wala din masyadong pag-uulan, kaya ang kanyang level ay unti-unti lang din pang pag-akyat niya. Magat naman, dahil yun nga as I mentioned kanina, no, 2 araw na nag-spill yung ating dam dahil may mga malalakas na pag-ulan yung naranasan ng watershed nito at mabilis po puno yung ating dam, kaya nasa medyo mataas po ang level niya, nasa 192.48 meter. Dahil po sa projection or sa weather system na pwedeng maapektuhan, ang una po nating binigyan ng projected level itong Angat. Dahil currently nga nasa spilling na siya, so ang kanyang elevation as of today, 213, based po sa inflow, meaning meron pang pag-uulan na naranasan yung ating watershed ngayon, nasa 198 po ito, at may lumalabas naman po dahil nga nag-spill sila, at the same time maximum po yung power generation nila. At may estimated or projected rainfall muna tayo, maliit lang, 500 mm lang yung binigay natin ngayon kasi nga light rains lang tayo ngayon. May projection po siyang 213.09 bukas. So ito po yung projection natin, 24 hours lang po munang binibigay natin na projection for Angat Dam. Pero tuloy-tuloy po natin siyang bibigyan ng projection. And ito po, dahil po sa forecast track natin, ito po yung forecast track na binigay ng ating weather forecasting section. So, meron po tayong mga major river basin na pwedeng maapektuhan po nitong weather system, no? Or magiging bagyo na si Nina. Ito po yung major river basin natin, lalo na yung Bicol. Dahil dito po siya possible mag-landfall. So, itong Bicol River Basin natin ay meron naman po tayong telemetered or meron tayong ini-issuing flood bulletin dito. So, yung mga DRR po natin within that region, no, possible na magka-coordinate na po tayo dito for the flood warning. And some of the major river din po natin, itong Pampanga at Bicol, telemeter din to. So, meron tayong mga monitoring stations dito. So, magbibigay po tayo dito ng mga flood warning if ma-reach na po nila yung mga warning level natin. And ito lang po natin, no, sa ibang major natin dito sa Visayas area, itong Halaur, Panay, and Ilog, Hilabangan, wala pa po tayong mga telemetered or wala pa po tayong mga monitoring within the basin. Pero nagbibigay po tayo ng General Flood Advisory. In fact, ngayon po, ngayong umaga, meron tayong ini-issuing General Flood Advisory sa lahat ng mga regions na may mga observed rainfall po tayo na malalakas. So, kahit wala pa po tayong bagyo, no, naranasan na po yung mga moderate to heavy rain dito po sa mga region na to, kaya nag-issue po tayo ng General Flood Advisory. So, ang ibig po sabihin dito, may mga possible flooding, lalo na sa mga maliliit na ilog natin. So, apart from major river basins natin, mayroon tayong tinatawag na principal rivers na ito po ay prone to flash flood. So, ito po yung binibigyan natin ng General Flood Advisory. So, ang Northern Samar, appropriate actions na po yung binigay natin dahil may pagbaha na po sa Northern Samar. May mga reported flooding na po. So, appropriate actions na po ang ginagawa. Alam na po ng mga PDRR MCs natin na pwede pa silang bahain dito sa weather system na ito. So, ito po yung ating huling update for the hydrological po at magandang umaga.